Thank God. So, alam po ninyo, ang aking paniwala, kayo na gumawa po ng mga determinasyon na dumating ngayong umaga, ito po ay isang malaking bagay at tanda ng inyong pong paglago. At isang tanda ng iyong katatagan sa pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. So siguro tatanungin kong bawat sa inyo ngayong umaga, may kanya-kanya tayong o kay tayong lahat ng kwento na ating may papahayag kung paano kayo nakarating dito. Mayroong mga struggles, mayroong mga bagay na salungat bago kayo nakarating, maraming mga hindrances, mga hadlan na inyong dinaanan. Kung wala man, thank God for that. Amen? Kung meron, alam po ninyo, at alam po meron pong ginagawa ang Diyos sa inyong mga buhay. Amen? Kaya, kanila po, kanilang umaga, sa daming oras na ang internet po natin dito ay mamatay o ma-outline, nung pagilipat ko na ang aking sermon dito sa aking iPad, doon po na wala ang online service. Last minute. Kaya ang printer natin hindi pumanda, kaya kailangan kong tulong si Brother Joe, okay, na mga pagpilas natin dito yung mapaandar natin. Napakarami at mga printers. So, alam po ninyo, iyan mga bagay na dapat nating bantayan na huwag kayong maging pessimistic, huwag kayong maging kagad umaasa tayo. Ang kagad kong ginawa, Lord, I know you are working here. Okay? Ikaw ay kumikilos nito. After I prayed a few prayers, and suddenly po, pinatay ko computer, I have done that many times, bigla ko lumitaw ang service ng online. Ang online service ako. So, thank God for that. Amen. So, nasabi ko mga bagay ito sapagkat alam ko, habang pinagmamasdan, kasi kung minsan pagpasok dito, meron magdadano ka, okay, na alam ko ang Diyos na nagsasalita. Minsan ito consensus na sinasabi ng Spirit ng Diyos sa ating kalagitnaan. Alam niyo po, ang pagsamba at pananambahan, ito pinapakahalaga sa mata ng Diyos. Sa bawat kilos natin ginagalaw dito, meron mga hangel na isinugong Diyos kung saan babantayan ang nagulatian ng ating Panginoon Kristo. Kung yun ka na pinabantayan, ano pa kaya ang puso ng bawat isa sa atin? Kaya ngayong umaga, ilagay niyo at tandaan niyo, hindi isang sadete na gumawa kayo ng determinasyon na kayo makarating ngayong umaga. Amen? Nakarating dito na walang hindrances, thank God for that. Maybe in the past, you were able to overcome, you were able to overcome in prayer. So, alam po ninyo, yan, lahat ng mga bagay na ginagawa ninyo ngayon ay magbubunga sa hinaharap. Tandaan po ninyo, whatever you sow, you shall reap. Kaya ngayong umaga, medyo ilang mga bagay nilagay po ng Diyos. Ang pamyasahin ito ay hinihintay ko na ilang mga araw at bilang dumating nung makausap ko ilang mga kapastoran. At ito po ay kahapon nasa Manila kami halos kung maghapon. At ako po'y dumadalayan, nagbabasa ng kanyang mga salita. At ito pong nilagay ng Diyos sa akin. Kaya basahin po natin, okay, in our screen right now, ang pangalawang sulat po ni San Pablo sa kanya pong anak sa pananampalataya kay Timoteo. At ito po ang sinasaad. 2 Timothy chapter 3 verses 1 through 5. Okay? So, but mark this, sinabi ni Timoteo, ni San Pablo, okay, ama sa pananampalataya ni Timoteo. There will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with them. Kaya sila po, mainang nabasahin ko sa Salpino Tagalog. Dadapat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sa ibang translation sa Tagalog babadbap ng kahirapan.
Sapagkat ang mga tayo magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa sarapin, mayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masabayin sa mga magulang, mga walang turing, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga panabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyo na kabanalan, dadapat tinanggihan ang kapangyarihan ito. At sabi, hindi lumayo ka rin naman sa mga ito. So dito po kaya nakakasabi, kinakausap ni San Pablo, okay? At nung isulat niya, ang sulat dito, kay Timoteo, siya po ay nasa Roma, nasa San Bilangguan. Thank you very much. Knowing na kanyang kamatayan ay malapit na, sapagkat babasahin mo sa Timothy, sabi niya, ang aking paglisan ay malapit na. Natapos ko na ang gawain na pinagagawa ng Diyos sa atin. Kaya sa kanya pong pagpapaalam, sa kanya pong protege, ang pangalan niya si Timothy, sabi niya, difficult days is about to come. Mabababat ng kahirapan, mapanganib na mga araw na dumadating. Sinabi niya mga bagay ito ay sapagkat hindi ibig sabihin na wala lang kanyang pananampalataya sa Diyos. At ipinahayag niya mga bagay ito sapagkat nakikita niya mga bagay na nangyayari sa kapaligiran at pinabalain niya ang kanyang protege nito na si Timoteo na maghanda siya. Sabi niya, hard times are coming. Imagine, ito sinabi ni San Pablo sa kanyang protege kay Timoteo almost 2,000 years ago, let alone sa ating kalagayan ngayon. Amen? Kaya, days of stress were just around the corner. If a man was not ready, kung sa tao hindi handa, if he didn't brace himself in advance, he might be washed away when things got really hot. Ito pong mangyayari. In verse 1, is really the key to this whole chapter. Ito po ang susi, no? Sa buong kabanata, ng ikatlong kabanata ng pangalawang sulat ng Timoteo. Sabi niya, but mark this, sabi niya, there will be terrible times in the last days. Sabi niya, dadapat alamin mo ito. Ito pong bilin sa Pablo kay Timoteo. Alamin mo mga ito na sa mamuling araw ay dating ang mga panahong mapanganib. Dalawang katanungan ang kalit pagpapasok sa atin. Una, what does Paul mean by the expression last days? Ano bang ibig niya sabihin yung sinabi niyang mga huling mga araw? Ano bang ibig sabihin ng expression na ito? Actually po, ay meron tatlong kahulugan ito, subalit isa lang ang ating babanggitin. Obviously, it applies to the last few weeks and months and years preceding the Lord's return to the earth. Okay? Ang binabanggit mo ito, mga lingkod, mga buwan, mga taon, bago po dumating muli ang ating Panginoon Jesucristo dito sa lupa. Pero I find it helpful to think in terms of labor pains. Ang kanya sinasabi dito na ang pagbabalik ng ating Panginoon, kanya po sinabi, in last days, ito may katuladan sa alam natin na lagi natin nadidinig, katulad sa babae malapit na mga anak, hindi ba? In the same way po, a pregnant woman knows when she's about to give birth, hindi ba? Alam po na siyang ina, kapag malapit sa mga anak, paano po mamaraan, yung pusumpong at sakit, ay lalo tumitindi at naging madalas, hindi ba? In the same way, the various things that Paul lists in the first few verses of 2 Timothy chapter 3 will always be present in some form, okay? Mga bagay natin babanggitin kanina at binasa, lagi na po natin yan, pero but will increase dramatically near the end of the age. Second, pangalawang katanungan, what will the last days be like? Ano po magiging larawan ng mga huling mga araw? Dito po atin nakita, no? The word translated terrible occurs only here and one other place in the New Testament. It's a particular Greek word used to describe them also in 2 Timothy chapter 2 verse 1. The last days will be, sabi, will be fierce, violent, dangerous, and frightening. Iyon po ang larawan ng mga huling mga araw. Magiging mababangis, sabi, o magiging maras, violente, mapanganib, at nakakasinda o nakakatakot. So Paul wants Timothy,
Sabi niya, kapag ako ay lumisang na sa mundo nito, at sabi niya, things are going to get worse before they get better. Sabi niya, baka lang, mag-seatbelt ka na. Timothy, terrible times are coming. Kaya that's why Paul said, kaya kung dahilan, sabi ni San Pablo, mark this, okay? Tandaan mo, or understand this, pay attention to this. Kung ito ang bilang sa Pablo kay Timoteo, alas 2,000 ng taong nakakaraan, ito rin po sinasabi sa inyo. Hindi po alam kung kailan kong babalik muli, okay? Pero maiwan po si Pastor Kalina at isang mahirap na kalagayan na naman ang ating haharapin. Ganun pa man, ako'y dumadangangin na kapag naayos ko na dapat ko ayusin doon, ako'y makabalik dito at most of the time, okay, aking po nakikita na at ang kamay po ng Panginoon na matapos na dapat tapusin doon sapagkat meron pong mga bagay na dapat natin gawin na meron pong relasyon sa ating iglesia dito. Okay, ganun pa man, sinasabi ko mga bagay nito bilang mama at isang pamilya. Mark this, okay? Unawain ninyo, magbigay kayo ng atensyon sa mga bagay na sinasabi. At lahat ng nangangaral sa likuran ng pulpitong ito. Huwag niyo mag-iwag pa walang bahala. Okay? Kaya, don't be naive and think that everything's going to be okay. Huwag niyo mag-isip ng mga bagay na yan. Okay? It's not all going to be okay. But take note of this. But forewarned is forearmed, sabi. To be forewarned is forearmed. Ang ibig sabihin po no, kapag ikaw ay pinabalaan na, ang ibig sabihin ikaw ay pinaalalahanan na, ang dapat mo natin gawin ay forearm mo sarili mo. Ianda mo ang sarili mo. If we know what is going to happen, we won't be surprised when it does. Hindi ba? Kapag alam mo mga bagay na dapat mangyari, kapag nangyari na, hindi ka naman surprise. Bakit po? Sapat ibinalaan ka na, sinabihan ka na, ito ang mga bagay na mangyayari. Hindi ibig sabihin sa ating church ay walang tayo ay malayang nakakapagsamba sa Panginoon, walang mga pumipigil sa atin, walang mga sundalo dyan, walang mga ibang mga reliyon, guys sa Saudi Arabia, mga mutawa, okay, na nagbabantay sa atin. Sa mga kapatid na pinag-uusapan namin yung mga kapatid natin na nagtrabaho sa Saudi, sa Middle East, kung saan sabi, doon mo makikita ang tunay na Kristiyano. Kapag naging Kristiyano, ang mga Pilipino doon sa Saudi, talagang tunay na Kristiyano. Bakit sabi ko? Sapagkat alam nila, ang suklin noon o kadugtong, pwedeng ito'y ikamatay, pwedeng bihagin, palas-palas, di ba? They count the price. Iyan po ang maraming mga Pilipino, kapag sila ay naging Kristiyano sa Middle East, iyan po ang kanilang binibilang at kanilang kinukonsider. Kaya sabi dito sa atin, napakadaling maging Kristiyano. Okay? At napakadaling mawala sa kanilang pagiging Kristiyano. Hello? So, all list of the end time events can be summarized as follows. Paul listed a dozen things to substantiate this aspect of the end times. Kaya dito po, pinatunayan na 12 bagay nito na ito ang mga bagay na magaganap. Okay? At alam mo na ikaw ay nasa huling mapapanganib na mga araw. Sapagkat kanya sinabi, is of people without character, not only is of people without character, but they are without conviction and conscience. Ito po ang magiging asal ng mga tao sa mga panahon na karaan at sa mga panahon na darating. Doon mga bagay nito ay nakita natin sa larawan, pero gaya po natin na sabi, katulad sa babaeng malapit na mga anak, lalo kung tumititip, nagiging mabilis. Okay? Ang ganitong mga pangyayari. So, first, let's investigate the people without character. Sabi, lovers of their own selves. Okay? Yung pong Mark sabi niya, next verse sabi niya, lovers of their own selves. Sapagat ang mga tao magiging maibigin sa kanilang mga sarili. Okay. Nandiyan mo ba kayo? Alam po niyo ako yung after ng last Sunday, ako na-invite sa isang church yan, kasama po natin si Pastor Lawrence. Ako nabigla. Sapagat nag-iugalit na nandiyan ba kayo, no? Kasi po, tinatanong ko yung para makuha kong attention at gising pa kayo. Hello? Pero sabi ko, are you still there?
Sabi mo, ano na sinagot? Sumagot sila eh. Ang ganda sila, hello! Sabi ata nila. So, di sasabihin kong, are you still there? Hello! Kaya, sana po, nandiyan po kayo. Amen? Now, Paul listed a dozen things to substantiate this aspect of the end times. He wrote down first that people will be lovers of their own self. Self-love, pag-ibig sa sarili. Of course, pag-ibig sa sarili po, ito ay native sa human heart, hindi ba? Ito ay katutubo natin sa puso po ng tao. It is something which shows itself in a child as soon as one can express himself. Ako ngayon binabantayan ko lumalaki ang aking mga po. I have 4 grandkids na, 4 na po. At si Ami, yung gusto, 2 taon, at the age of 1 year and 6 months, ako nagtataka sa bilis na maturity ng bata ito. Mag-isa, kasama katulong, okay? Nag-aaral na, okay? At nag-school bus, wala kanyang mga magulang. 1 year and 6 months. Ano bigla? Paano mo nagagawa? Sabi ko sa akin na ewan ko sabi niya, masyado siyang independent. At gusto niya, akala niya, 10 taon na siya. Kapag sinabi niya, no, no. Yung expression niya, no, wait. Yung nasasabi niya, wait. Kapag ang isang bata, ganun pa lang, ma-express ka niya sarili, nakikita mo na po yung pagkasal niya, hindi ba? Hindi mo na kailangan turuan mga sa baby strong, temper, control to get his own way. Ito, di ba? Nasa mga bagay ito sapagkat ang mga bata ngayon, alam ko ninyo, pinagmamasdan tayo eh. Marunong mga bata ngayon, kaya sabi ko sa akin mga, huwag kayong magsalita ng mga ilang mga bagay na don't underestimate the children today. Alam niya ang pinag-usapan natin at the age of 2. And napaka-blessed. Kaya tamang Bible sabi, knowledge or interest. Even the discernment of children. Ito na po simple. Kaya, alam nila maikutin ng ating ulo. Lalo sa mga lola at mga lola. Para makakuha nila ang kanilang gusto. Pwede bang tantrong, pwede kang halikan, pwede kang bolahan, okay. To get their own way. Alam po ninyo, ang sabi ng mga bagay nito, sabi, sa mahuling mga araw, ang mga tao ay maibigin sa kanilang sarili. Tayo mga Kristiyano, lalo sa ating iglesia dito, kasi po, alam niyo, minsan, sabi, nadinig ko sinabi ko sa mukha ko, ang bawat church ay kanya-kanyang favorite topic, ang bawat church ay kanya-kanyang katangian, nakaturuan. Ito ang church ito, puro faith and prosperity. Ang church ito, ganito. Kayo, alam mo, Pastor, anong tinuturo nyo? Dying to self. Yun ang branded sa inyo. Kaya lang, alam yung dying to self, mamatay sa sarili. Hindi ba? At pinag-usapan natin ngayon ay pag-ibig sa sarili. Okay? So, ibig sabihin, kung ito yung pinapangaral natin, check 1, okay? Sana wala tayong bilang sa kategorya ng mga tao, okay? Na sa mga araw ay maibigin sa sarili. Kaya tinuturo natin mga bagay ito sapagkat ang likas ko. Kaya ako'y nagtatanong hapon, bakit kaya inuna ni San Pablo sa kanyang protege kay Timoteo na mga masubstantiate niya na isay nasa huling mga araw na, okay? At ang una, na binagyan, ang mga tao ay maging maibigin sa sarili. Bakit hindi niyo inuna yung ilang mga bagay na 12? Bakit yung pinakauli, hindi inuna, bakit ang pag-ibig sa sarili, ang kanyang inuna? Alam po ninyo, sa akin ng bulay-bulay, ang pag-ibig sa sarili, ang sanugat ng lahat ng mga kagutong ng mga bagay nito na babagitin. Hello? Pero gano'n pa man, natutupo sa ating sa puso ng tao na tayo po maibigin sa ating sarili. Pastor, hindi po naniniwala dyan. Yan, siguro sa likod ninyo, hindi po naniniwala na tayo maibigin sa ating sarili. Tignan na, simple illustration. Ngayon po, kodakin ko kayo. Kodak! Kapag na Kodak, nakagalit Kodak. Kapag na-develop na, sino mo na unang titignan mo kapag na-develop na picture? Sarili mo. Eh, ayaw mo ito. Huwag mo yan sa Facebook yan.
Where's Mark? Mark, wala siya. Okay. Kasi gusto nagtatagalan pa, yun po mga hindi speak natin dito eh. Dumadami na. Stacy, hi, ano ba? Dalawa kasi, tatlo. Hello. Alam po ninyo, kaya napakalaga, dito tayo mag-well, okay lang. Okay? Kaya sa susunod, pero magpatuloy po tayo. Maibigay sa sarili. So, ano pa kaya ang mga prueba natin patunayan? Kaya, dito po, gaya na nga nasabi, meron tayong pamatay na dapat daanan ng Kristiyano. Kapag tayo naging Kristiyano, ibig sabihin, binuksan ng ating puso, okay? Ibig sinabi natin, Lord, I open my heart, okay? Though wala yung expression na yun sa Bible, pero may yung nagamitin at effective naman, okay? Binubuksan ko ang aking puso, ang aking buhay sa iyo, magpasok ka sa aking puso, tinatanggap kita na aking Panginoon, okay? At tagapagligtas, magbuhat ngayon, ikaw na Lord, maging Lord ng aking buhay, okay? Maging Panginoon. So, pag yun ang ating ginawa, ang Diyos po ay pasimula na, okay? Na kikilos, ipapayag ang maraming mga bagay, patungo sa kanyang sarili. Na, nandito mga bagay nito, habang tayo nagpapatuloy sa ating buhay Kristiyano, na tatlong kamatayan na dapat daanan natin. Yan hindi po, ito tinuro sa likuran nito, no? Behind the pulpit, but hindi po gaano dinidiin sa maraming mga churches. Muli nais ko din. I know most of you by heart, alam ko ang mga tatlong kamatayan na dapat daanan ng mga Kristiyano. Actually, if there's death, there is resurrection. Kaya sabi nga ng Bible, kung paano Panginoon yung nasa lupa, dapat maging ganun din tayo. Ibig sabihin, kung naranasan ng Panginoon, yun din natin maranasan. Kaya siya panganay, is the firstborn sa lahat ng mga bagay. If He died, He resurrected, ganun din kaparaanan ang lahat po ng mga sumasampalataya sa ating Panginoon. Amen? So kung tayo po unang kamatayan, ay yung kamatayan na tinatawag death to the world, okay? Kamatayan sa diktahan ng kamunduan. Alam ko nyo ngayon, mamaya babagitin ko ito, pero yan po na kamatayan. Yan po dapat paglabanan natin araw-araw. Kung ikaw ay namatay sa mga bagay sa sarili mo, pag-ibig sa sarili mo, meron ka itong na muling pagkabuhay. Yan ang buhay ng ating Panginoon, nagdadagdag niya araw-araw. At pangalawang kamatayan, sabi yung death to sin. Kamatayan natin sa kasalanan, nagdidigtas sa atin, lumagligtas natin. At yung pangatlo, itong pinakamahirap, okay? Kahit na ikaw ay matagal-tagal na Kristiyano, hindi ito bigla na araw-araw dito ka, dinadala pa yung tinatawag na death to self, kamatay sa sariling kalokohan. Iyon ang pag-ibig sa sarili. Okay? So, alam po ninyo, ngayon po, tignan ninyo, bilang mga Kristiyano, ano kayang dahilan ba kaya tayo nandito? Ano kayang dahilan kaya naglilingkod tayo? Para makaposisyon, mag-leader-leader tayo, okay? Para makapagenda tayo dito. Alam niyo, sa church, maraming mga motive. Pero meron po oras mga bagay na yan, okay? Pero kung lang yun ang nag-drive sa iyo, yun lang ang motive mo, para nandito ka, anong ganon? Pag-ibig sa sariling kalooban at sa sarili. Okay? Alam po ninyo, dapat natin matay mabuti sapagkat ito ang nagdahilan ang nagpabagsak sa isang arkanghel ng Diyos. Ang pangalan niya si Lucifer. Si Lucifer, tanda po ninyo, siya ay arkanghel, nagbabantay po sa naging Satanas, okay? Siya po nagbabantay sa trono ng Diyos. Imagine, nandun siya araw-gabi. Binabantay niya ang kalwalati ng Diyos. Nakikita niya ang Diyos. Pero isang araw, pumasok sa kanyang puso. Nais kong maging katulad ng Diyos. Nais kong maging higit pa sa mga bagay, ay higit pa sa mga nilikha ng Diyos. See? Ako! See? Ang ganyan na kaparaluman ay nagpasok sa kanya. Kaya sabi, pride goeth before destruction. Kaya huwag po rin babagitin yan Pero gano'n pa man, yan ay musbong sa pag-ibig sa sarili. Kapag ang isang Kristiyano, makikita mo na nagmamature. Eto, tignan po ninyo. Kapag ikaw ay dinadala ng Diyos sa mga sitwasyon,
Nag-orchestrate ang Panginoon ng mga sitwasyon sa inyong buhay. Dinidesign niya. Tandaan po ninyo, ang Diyos po ay hindi hit or miss. Okay? Kapag may ginagawa ang Diyos sa ating mga buhay, kaya mark this. Take note. Baka ito makakaligtas na maraming frustration at kabiguan sa inyo. Sapagkat po kahit na matagal ng Kristiyano at pastor, katulad ko, bobo. Okay? Sa mga pakikitungo ng Panginoon, minsan, kagad nakatingin ka sa instrumento na ginagamit ng Panginoon. Mark this, tandaan ninyo, ang bawat buhay natin, na bawat sitwasyon sa bawat araw, may tinuturo ang Panginoon, may ginagawa ang Panginoon. Saan? Patungo sa kamatayan, sa pag-ibig sa sarili. Hello? Tandaan ninyo. Kaya pag nakita niyo sa Facebook, lagi nakaganyan ka, wala pong sama dyan eh. Okay, parang pakyo tayo, okay lang eh. Hello? Pero ang motibo mo ay nandyan, hindi po, alam niyo, para pakyo tayo ng pakyo. Hello? Pagbantay po tayo mabuti. Wala po masama nag-aayos tayo. Kailangan tayo mag-ayos para huwag naman tayo mukhang, tignan mo. Kasi po, tumalabas din sa outside appearance natin, di ba? Okay, ano po yung pinaka-decent natin? Give it all. Okay, lalo sa pagkatan ng church. Huwag naman tayo, para mukha tayo pulube. Kasi kung gusto maging Kristiyan, mukha akong pulube. Okay? Dapat pwede mo lang ayusin ang sarili mo. Kaya balikan po, mayroong possibility din. Yung possibility, bunga din ng pride. Bunga din ng pag-ibig sa sarili. Hello? Kaya po, kailangan ikaw ay nakakadinig at ang bottom line, ang puso ng tao. Amen? Bakit mo ginagawa ang mga bagay mo dapat ginagawa araw-araw? Maging sa loob ng pamilya, maging mamakaw, ina, mga anak, okay, mga teacher, mga guro, mga deaconess ka, o deacon, mga department leaders ka, bantayan niyo ang pag-ibig sa sarili. Sa kanyang nakita ko, sa maraming tao na paglilig sa Panginoon, yan ang ugat ng lahat ng mga bagay na kasamaan. At sa una, hindi mo papasin yan. Kung ang mga sitwasyon na hindi mo pinatay mabuti araw-araw, na tinuturo ng Diyos sa iyo, kaya sabi, pinatigas mo yung puso. Ang Diyos lang ang pinabalaan ko na, araw at gabi, tinuturo, pinabasa mo sa lahat, di ba? Hindi mo napasin, kapag ang Diyos ay nangungusap, minsan mangusap dito, sa kapatid, sa mga verses, minsan meron mga kausap, babanggitin mga salita ganito. Yung nga, pero hindi mo pinapasin. Then, ang Diyos po, tandaan ninyo, siya ang Diyos na mahabang pasensya para sa atin. Hindi ko masukat yan, pero sinasabi ng Bible, may panahon na sinasabi niya, nasagad na. Kaya sabi nga sa Bible inihintay ang sugdulan ng kasalanan ng mga Amorites. See? Inihintay ang sugdulan. Kung ito inihintay ng Diyos, ano pa kaya sa atin? Ito, tandaan ninyo, ayaw ko naman makita yung picture ang Panginoon puro. Kasi mabangis, no. God is love and loving. He can forgive us 1,000 million times, okay? Pero dapat niya makita yung pagsisisi sa ating mga puso. Ano kaya sinasabi ng Panginoon sa atin? Ano God? Bakit gusto mag-imbak ng maraming sarili? Bakit gusto mo maghanap buhay ng ganito? Wala masama dyan. To live a decent life so that you can give glory to His name, so that you can experience the faithfulness of God in your life. Yun ang motibo mo, and you can give a tithe, so on and so forth. Alam po niya, kung yan ang motibo, there's nothing wrong bakas na pag-ibig sa sarili. You enjoy the blessings of God in your life. Amen? So, ang bottom line ng puso natin, bantayin yung mga motibo ninyo. Bantayin niyo yung motibo ninyo. Kaya, sabi ko sa ating mga kapatid, kung darating hindi kayo sa ating kalagayan, sabi ko, sa dami ng karanasan at mga kapalpakan, okay, na ginawa sa aking asawa, sa aking mga anak, at sa ministeryo, hindi ko sinasabi ko na kapalpakan. Kaya na nasabi, with 10 minutes without problem, I've accomplished or more. Kaya ganun na lang siguro na ang Diyos hindi ako tinitigilan. Ganun pa man. Okay? Ganun pa man. Sinasabi ko sa ating mga kapatid. Dahil sa kanasan at ako'y gumawa ng desisyon. Ako yung bubuhay ngayon, sabi sa Pablo,
So Galatians chapter 2 verse 20, I try to apply that in my life. And I consider, kaya sabi Paul, reckon yourself dead. Ibilang mo, patay ka na sa sarili. Ibinibilang mo, pero madalas, yung dating Pastor Edgar, okay, siyang musbong. Kaapon, kami po nag-seminar sa isa pong mga kapatid natin, sa Interchemex, sila po ang, by the way, sabi po na-announce, December 1st, meron po tayong medical ministry. Okay? Class na ito, pastoran. Okay, di nga there, sa Interchemex, sila po ang arm po nito ang project group. Ang Interchemex po, isang pastor po at magagawa, siya po may-ari ng napakalaking laboratorio. Yung po nabibili natin ilang mga vitamins at ilang mga gamot sa sangat, sila po ginagawa. Nandun po kami kahapon. So, nabanggit kong bagay ito sapagkat, okay, medical mission ko na. I-plug natin kasi nakalimutan. So, there will be 500 patients o 500 persons that will be catered o addressed. Ang kanilang pangangailangan. Ilibre kong gamot, mga bago. Okay? Hindi luma. So, bibigyan kayo mga staffs, kung meron po mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, alam nyo na kahit kung kayo, gusto nyo rin, nandiyan po doktor natin si Dr. Rigo, specialist po yan, ENT, one sa mga volunteer doctor natin sa December 1st. Okay. Dr. Rico, pwede po kayo tumayo. Ayun po, palapakan natin pa yun. Okay. Siya po nag-obra ng aking tonsillitis. So ako'y wala na tonsil. That was more than 30 years ago. So sa mga volunteer natin, so December 1st, ilibig gamot, mga doctors. So kumuha po kayo mga stabs this coming after service at pamigay natin, you will be able to cater about 500 persons. Imagine that. Ang gamot po ay nagpamimigay ay more than almost 150,000 worth of medicine. Okay, mga bago. Sabahan po, ito yari sa kanila pong laboratorio. So, I said this, nandun po kami, at meron silang product, isang produkto ngayon tawag Excellency. Okay? Isang vitamins din nakakaiba na alkaline. Hindi katulad ng mga nainom natin mga ascorbic acid. Ascorbic acid, kapag ininom natin, magiging acidic tayo. Pero itong Excellency, sabi mo nung speaker, ito invento, yung nag-invento ay nakalimutan ko kanyang pangalan, pero in-receive 2 Nobel Prize sa kanilang sodium ascorbate nito na tinatawag nila alkaline C. So, ito po ang in-introduce. At sabi ko ng speaker, kapag uminom ka nito, magiging jolly ka daw, magiging masayayin ka. Sapagkat yung toxic sa katawan, umaalis. Kaya, nung kami pa nagbibiruan na kami. Kapag tumutopang si Pastor Edgar, ay kulang na ascorbic acid yan, ay ng Excellency. Alam mo nyo, God can use that. Kaya kung if you want that, okay, available po dito sa atin, alam niyo po, I want to promote health dito sa inyo. Kaya, maging malusog tayo sa katawan, sa isip. The point is this, bakit ko nabanggit ang mga bagay nito? Napakarami sa atin, okay, na sa mga ginagawa natin, kung ang inyong motibo at ang puso, kung ang ganyan nasa gumawa ko ng desisyon sa aking buhay, at sinasabi ko ito sa aking mga ginagawa ko mga bagay nito, una, anuman larangan, sa pangangaral, bilang ama, bilang kaibigan, bilang pastor, okay? Ang unang iniisip ko ay ang aking pag-ibig sa Diyos. Ito po sinabi ko kay Doc. Bakit ko ginagawa ang mga bagay ito? Dahil sa pag-ibig ko sa Diyos. Mahal ko ang Diyos. Yung ignabay ko, Lord, I love you above anything else in this world. Minamahal kita. Iniibig kita, higit pa sa mga bagay sa libutan ito. Iyon po sinusubok ng Panginoon. Tandaan ninyo, when you confess that, lumalapit kayo dito sa altar, when you say, Lord, I love you above anything else in this world, God will accept that. Tatanggapin ito ng buong puso ng Panginoon, and He will be glad for that. Nasa bibig mo, binanggit mo, okay, binigkas mo ang bagay sa Panginoon, yun ang kanyang hinihintay. But, just like David declared, I love thee, O Lord, my God, my strength. God will prove that over and over again until
wala na siya makitang anumang pag-ibig mo sa anong bagay sa sanlibutan ito. Hindi mo na dinig ang sinasabi. It will prove that. It will test that. So, I have been experiencing that. Yung pag-ibig ko sa Diyos. I have been confessing that. I love you, Lord. I love you more than my wife, my grandkids, more than the ministry, whatever. Hindi na kalabos sa akin pinakatiwala. I love you more than this. And God's testing that. Lalo na po sa pag-ibig sa sarili. Amen? Hello? Ano po yung pinapagin ng mga bagay ito? It will save you a lot of frustration, lalo kang susunod, maging mabilis. Okay? Ay hindi mo paglalabay tungo sa pakikipagpisan nyo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya, yun ang unang motibo, ba't ginagawa ang bagay dito? Sinasabi ko, ginagawa ang bagay ito hindi nasa pag-ibig sa sarili, kundi ang aking pag-ibig sa Diyos. Pangalawa, ang pag-ibig ko sa aking asawa. Kay Pastor Karina, siyang pinaka-nagradang babae sa balat ng lupa. Noon, ngayon, at magpakilanman. Lahat na, 1 point. Pag-ibig sa sarili. Alam po rin, no? Kapag minahal yung asawa nyo, ano pong ibig sabihin nun? Minahal mo lagi sa sarili mo. Bakit? Isang pag-ibig na banal. Ibig sabihin nun, makakain ka na mabuti. May masarap na pagkain. May masarap na halik. Di ba? Bakit po? Siyempre, mahal mo kasama mo. Magiging maayos. Wala yung pag-ising mo sa mahal. Ganun na, ganun na, ganun na, ganun. Alam niyo pa mga lalaki pa nagsasalita ng ganun. Lagi ang mga babae, kulang ng pag-ibig. Kaya kailangan mo unawan yung language of love. Kailangan mo yung 5 language of love. Kaya mga kalalakihan, mag-seminar tayo dito. Amen? Mga babae, pakainin niyo kung mabuti. Pag malakas pakainin ko, papakainin ko sila. Babambite ko sila ng pag-ibig. Una sa Diyos, pangalawa lang sa inyo. Amen? Dapat malaman niyo ang language ng inyong mga asawa. Akala niyo service tayo, hindi naman yung language niya na gusto niya. Dapat alamin mo. Yung buhay na natutunan mo after 60 years. 55 pa lang ako. We have to know that. Kaya kailangan single tayo. Okay? The point is this. Okay? Pangalawa sa aking asawa. Maraming kapalpakang ginawa ko sa aking asawa. Magbotong bata ako. Okay? Nang pagiging umaga namin nag-asawa. Mga kabataan, huwag niyo kami tularan dito. Si Pablo nga sabi niya, tularan mo ang ating ginagawa. Okay? Paano ko pinamuhay ang ating buhay. Pero noon, hindi pwedeng sabi ng tularan niyo kami sapagkat nung nag-aaral po kami sa SLU University sa Baguio, okay? Kaya lang po kasama po ni Mang Pei, dating Brown, tsaka father, tsaka daddy ko. Kasi po magkumpari po sila. Nag-test po kami ng entrance test, kasama si Pastor Karina, hindi ko kilala noon. Kaya lang ako nung ako'y sunduin, sa kotse, lumabas ang napakagandang dila. Sino ito na sumusunod sa akin? Para mag-test kami sa Baguio sa SLU. Ng entrance test, okay. Pagkatapos ko, dati, entrance ko sa University ng Santo Tomas, bumaksak ako. Okay? Sa SLU, sa pangatlo, nung high school ako natupad ko lang kayo mga kabataan ko, papalag kayo Natupad ko, puro basketball. Puro, basketball addict ako Natutuwa ko sa basketball At saka chess. Yan po hilig ko noon. At pagkain, barkada. Kaya, nung akala ko mag-address ako sa mga major university sa Manila, kaya ko bumaksa. Okay. Ganun pa man. Bakit ako kwento kong buhay nito? Gusto nila ko, kaya ganyan naman kayo. Alam niyo ba, hindi ko pinag-aralan nito Kaya lang, gusto nyo kwento. Sa bagay, ito magandang pangakala, di ba? Kaya nakita ko lumabas. Lumabas ang legs niya. Okay. Sa kotse. Sino ito? Napakaganda niya. Okay? Kung siya maniwala, tignan niyo pang wedding namin. Okay? Wedding album. Ako'y nagsisinungaling. Okay? Kaya,
To make the story short, nandun kami, pumunta kami ng Baguio, tapos kumuha kami ng entrance, at nung sabi ko, ano po kunin mong course? Sabi niya, nursing. Ako hindi pa makapag-design, engineering, nursing siya. Kailangan malapit ako sa kanya. Pero gusto ko medtech. Mag-medtech na lang tayo. Okay, nakumbisa, nag-medtech kami. Pumasa kami sa St. Louis, nag-medtech. Okay? At ano ba nangyari lahat pagkatapos nyo? So, ano nangyari po, siyempre, unti-unti, lumiligaw tayo, no? Nakita natin, kakaiba. Okay. Magkumpare mga magulang. May ibig sabihin, may permit na ako, magkumpare. Okay? At sila pa nagpasundo sa akin. So, anong nangyari po, to make the story short again, nabola ko si Sister Karina. Hanggang naitanan ko siya. At the age of 17, ako 18. Tignan niyo po, kabata, no? Huwag niyo kami tularan doon. Huwag niyo sabihin sa mga magulo, tignan si Pastor Edgar, nagtanan. Puputulin kong leg niyo. Dapat kayo ngayon, mas mula, alam niyo yung buhay ngayon, at alam niyo hindi ito mula sa Panginoon. Ganun pa man. Okay, ito ginamit ng Diyos. At maraming mga pagsubok namin dinahanan sa napakabata namin nag-asawa. Okay? At ang nangyari ko, kaya nakukwento ito, saan ako patungo? Ano niyo, yung pagkabata ko, walang guide no? Ngayon, no? Napakarami ko na kinasal, dito sa atin, sa Amerika, at bagong Israel kasal, ang ginagawa ko meron marriage counseling. Di ba? Binibigay ko at pinapangaralan ko mag-asawa, mag-aasawa, anong mga responsibility nila sa bawat isa. Okay? Responsibilidad ng lalaki, responsibilidad ng babae. Okay? Anong expectation? So, bilang pastor ito, sinasabi ko ang mga bagay nito, pero nung kami, wala. Basta nung panahon namin, basta nag-asawa ka, binigyan ka ng hanap buhay, ikaw nang bahala sa buhay mo. Eh, kayo po mapapalat, kayo po mga generation eh. Nandiyan na ang lahat sa inyo. At kung kayo, tandaan niyo mga kabataan, at hindi niyo pinakinggan ang salita ng Diyos, at mga bagay na pinatalog na spiritual, kayo na ang sisisin. Nung kami sala, ang mga magulang namin, walang alam sa Bible. Okay? Ang alam lang eh, ilagay yung pagkain sa bibig namin, and we thank God for that. Yun ang kanilang alam. They done their best for that. And we thank God for that. Pero kayo, nandiyan ang salita ng Diyos. Nandiyan ang lahat na pwede niyong gawin. Di ba? Para kayo makapamuhay na ayos at tapat at marangal sa harapan ng tao, lalo sa harapan ng Diyos. Amen? Sinabi ko mga bagay sa prophet, gaya namin nasabi, ang mga motibo ko, ba't ginagawa ang mga bagay nito? Sinabi ko, una, pag-ibig sa Diyos, parawa sa aking sawa sa kabila ng maraming kapalpakan na ginawa. After that, dahil magkapagod nag-asawa, maraming kasalanan na nagawa ko sa kanya. Kulang ang panahon. Ang kami tawagan ng Diyos sa ministry. Okay? And I thank God, unti-unti, binabago ang aming buhay. At yung mga bagay na ginawa ko sa kanya, ilit nagiging pabigat sa aking sarili na, paano ba masukli ang aking makapalpakan, kasalanan na ginawa ko sa aking asawa. Ngayon, kung meron gagawin ng mga ganito, isa manginginig ka eh. Manginginig ka. Na, alam mo na, kasalanan ng bagay nito, nandiyan yan. Sa mga natugso ko, nandiyan sa harapan natin. Pero kung alam mo yung pumipigay sa'yo, wala nang pag-ibig mo sa sarili mo. Kung alam mo kapag ginawa ang bagay ito, pag-ibigisa ng pangalan ng yung pinakamamahal. Okay? Yun ang walang iba ang ating Panginoon sa Kristo. Malulukot siya. Magdamdam siya sa kabilang ginawa niya, binigay niya ang lahat para sa iyo. At inasa niya ganito maging pag-ibig sa iyo. Ang walang iba ang pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ng bukturana, ibinigay niya ang pinaka para sa atin, para tayo manumbalik at tayo magkaroon ng kaugnayan ng relasyon at sa kanya, at hindi lang yun, magbilang sa kanyang pamilya. Ginawa niya lahat. At pagkatapos mo, gagantiin mo sa pag-ibig mo sa sarili mo. Hello? Nandiyan ba kayo? Ano pa kaya? Yung pag-ibig ko sa aking asawa at ano pag-ibig ko sa aking mga anak. Kaya, ito po ang mga motibo, bakit ginagawa mga bagay nito. Sa mga po, sa ministeryo kayo. Alam po ninyo kung ang pag-ibig sa sarili ang aking isipin, iniwan ko na po kayo natin. Doon na lang kami eh.
Hello? Pero gusto lang mag-boss-boss dito. Okay? Alam niyo po, may tayo ang iglesia nito, napakarami sakripisyo. Kaya sa gugunin mo ang panahon mo sa pamilya mo, sa buhay, alam niyo ba kung paano naitayo ito? Araw-gabi, minsan nandiyan ka na. Ang ilan, nandito, dumating na lang. At gusto silang mamagalit. Sila magdiktit sa pastor. At minsan, meron ka na na-invite ng mga tao. Ilang taon mo pinagkarabawin, dinalangin mo ilan sa Diyos. Anong sila'y pumasok? Pagkatapos na hindi mo inassign na sila magminisa sa mga tao yun. Pagdakuha nila, gusto na sa mga tao yun, lalo kapag may pera. Matidinig mo, wala na yung tao yun. Natagal mo panahon, dinalangin mo ilan sa Diyos. Pero para makuha lang kanilang gusto sa tao yun, pag nakakuha na, natisyon na, napakahirap ibalik ang mga tao yun. Dahil sa pag-ibig sa sarili. Yan pong gagawin. Sasakasayin ang lahat. Makuha ng gusto. Maging sa mga bagay makadiyos. Nakita ko po dalawang mata. Ay raise up a son. Mga koneksyon. Ganito. Naging ganito siya. Pero after all, ang ginawa mo ang mga bagay na ganito sa kanya. Sa ilang konting bagay, na-bless ang puso ng mga tao. Tandaan ko yun, habang tumatagal ka sa ministry, tumatagal ka sa Panginoon, ang danger lang nito ay nagiging over-familiarity. Sa mga nakakataas sa iyo, sa mga taong nilagay ng Diyos sa iyong harapan, kung saan dapat ikaw ay sumunod, pagpalarin at pasadnig sa silang nilalagan ng Diyos. Pero sa over-familiarity, mas marunong ako sa Kanya, mas kanasunod ako sa Kanya. Okay? Dahil nakikita niya, i-develop mo sila, and so on and so forth. Okay? Pero, love of self. Lovers of self. Unti-unting gumaga. Hindi po overnight siya. Tandaan niyo, hindi overnight na mangyayari mga bagay na ganyan. Unti-unti yan. Unti-unti nabantay ng puso mo. Bakit po sinasabi mga bagay nito? Sa ayaw ko na ulitin ninyo ang mga pagkakamali ng marami. Amen? Kaya, every situation, tandaan po ninyo, babagin dito ang maiging sa salapi. Pangalawa, obedience. Sa NIV, pag-ibig sa salapi. Kapangalawa, sa lovers, people will be lovers of themselves. See? Kapangalawang pera. Sabagat, pangalawa, yun naman dahil ng IRP eh. Sunod-sunod niya eh. Sa sarili, pangalawa, pera. Sabagat, ang pera kayo ay kapangyarihan. See? Meron ka nakita, ipagpapalit ang pagiging pastor na maramdaman dahil sa pera. Pagpapalit ang namang magandang relasyon dahil sa pera. Wala po sa masama sa pera, okay? We need money today, especially nowadays. Pero, money per se, wala masama. We know that, isn't it? Wala masama sa pera. We need money, isn't it? So that's why we are here, because God has blessed this work. Hindi ba? Pero, ang sinasabi ng Bible, ang pagkakot sa pera. You know that, the love of money, ang pag-ibig sa salapi. Magbabago ang Kristiyano kapag ang perang binagit. Magbabago ang mga Kristiyano. Tignan nyo ang motibo, ugali, lahat. Nakita ko yan. And I thank God. Matagal almost more than 50 years, wala pa kami pera. Kaya kami nagkatiwala na Panginoon konting salapi. Ngayon, nakakaalis kami. Ano ba nga wala ka sa labing sa masalay ka ng walang pera? Hello? Samantala mo natuto ka na magdepende, magtiwala sa Diyos. Alam natin, lahat ng yan nililipas. Nagkatiwala ang mga bagay na yan. Okay? So, alam po ninyo ba sinasabi ng mga bagay na ito? Lalo na, kapag ang kamay ng Diyos ay sinasabi nyo, kapag ang Diyos ay, alam mo kapag ang kamay ng Diyos ay sinasabi nandiyan ang Bible lagi nasa harapan mo. Lagi mo naisip ang Diyos. Lagi gusto madinig ka ng pinig. Lagi gusto na ang mga anak mo, mga apo mo, lahat ng ginagalaw mo ay nakabalo sa proseso ng Panginoon. Okay?
Kapag iyan na nasa puso po natin, ang kami ng Diyos ay nasa inyo. Hindi kagad pupunta tayo nakakarating sa ganyan kalagayan. Ganun pa man, alam ko, kayo dadalhin ng Diyos. Sapagkat sa mga panahon na darating, mga kapatid, itong nakikita ko, marami sa inyo. Ikakayaan nyo ang buhay nyo para sa Panginoon. Mark this. Ito na po, so ito hindi nang hinaharap, unti-unti. Pero balang araw, tatayo kayo, ay tatanong sa inyo, sinong mamahalin mo? Sinong pag-inubra mo? Ang Panginoon o ang sistema nito? Haharapin po natin mga bagay na ganyan. Kaya alam niyo po, mga generation na dating, inihanda natin. Ako po'y nakakalit, ako po'y nakakaba. Hindi ganyan katibay pa, okay, ang ating mga anak. Ano pa kaya tayo? Ako rin, sinyasiyasat ang sarili, handa na ba ako sa mga panahon na ganito dati? Ganun pa man, pag-ibig sa sarili. Pag tayo pabulihan, sa pag-ugat yan, nasisira na maraming relasyon. Hello? Lalo na ang relasyon niyo sa Diyos. Ito po yung naranasan ko. Kaya binabanggit ko mga bagay na ganito. Binubuksan ng aking puso. Pero kung kayo ay nag-yield, sumunod sa gusto ng Panginoon, i-deal natin tayo, patay na sa ating mga sariling kalooban, patay na tayo sa pag-ibig sa ating sarili. Alam po ninyo, hindi ba naisip, hindi mo pumasok niyo sa isipan, na nakita niyo mga mata, o nadinig niyo mga tenga, na pwedeng pagkatiwala ng Diyos sa inyong mga buhay. Ang Diyos natin hindi po glumi-glumi na po kamatay. No! Kailangan gawin ito ng Diyos, kaya itong nilagay tayo ng Diyos sa balat ng lupang ito. This is a probationary period. It is like sa isang airport parang entrance lamang kung saan tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, sana magising ko ang inyong pong I can provoke your mind this morning. Pakintan ko niyo kay Sibat sa mga bagay na aking sinasabi. At nakita ko kapag ang Diyos, you were able to please God. Kaya sa sinasabi, hindi ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be what? Added unto you. We know that it is a cliche, but we're not doing it. Pag-ibig sa sarili. Alam niyo po, kasi siguro kahit natatong araw tayo, pag-usapan natin, hindi tayo matatapos. Amen? Hello? Okay, one more point at ako ay magpapala na. I hope so. Hello? Now, dito po, no? Verse 2, may bigay sa salapi. Alam po ninyo, lalo sa Western Hemisphere, the craving for the good life has lured millions of people hopelessly into death. Kaya, as a nation, we are a people addicted to living beyond our means in order to gratify our wants. The old-fashioned idea of working and saving for what we want has long since been abandoned. Our love of money and the things that money can buy has saddled millions of people with hopeless burden. So, ano pa? Boastful, proud, and abusive. Mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayan, abusive, abusado. Paul says in the last days, people will be boastful, proud, and abusive. Nowhere in our society is that better illustrated than in the popular music of this age. Kaya listen po ninyo, how a generation looks at life is often reflected in its music. One generation gives birth to hymns, another to marital and patriotic songs, and another to romantic melodies. Our generation has given birth to rock, hard rock, punk, and acid rock music. So the music of today is filled with contentious attitudes towards human life and society. It is the music of a generation that is defiant, blasphemous, proud, and yet at the same time gripped by an overwhelming sense of despair. The lyrics of today's popular music often glorify sin, rebellion. They scream in the face of God. The relentless beat hammers
the message in the depths of the human heart. The names taken by popular contemporary music groups also mirror arrogance, abuse, such names as the Dictators, the Stranglers, and the Sex Pistols reflect clearly how this group thinks. These three words, boastful, proud, and abusive, sums up much of the music of today, and the masses love it. See? At makikita natin, halos mo sa musika, makikita mo ang tindig ng mga henerasyon, di ba? Kaya sa ating kapanahonan, dito is nilang ang mga punk, ang mga rock music. At makikita nyo ang laman ng mga mensahe ng mga awit. Alam niyo po ang nakaraan? Meron mga ilang kabataan sa pakikinig ng rock music, nagbigtil. Pinatanyakan niya sarili. Yan naman kanina mga mensahe sa maraming mga awit. So be careful. That is satanic. Lalo sa mga young people. Okay? Ayaw ko lang sila, Pastor, outdated ka naman at irrelevant ka. No! The music here, okay, is wholesome though sometimes the beat is fast, it's what we have to go with. Alam niyo ba, ang sikreto ng Diyos ay nag-introduce din ng ganito mga music, pero ang mga message ay kakaiba. Amen? They're wholesome. They glorify God. And they bring us nearer to God. Kaya, alam niyo po, mga tao niyo sa sector, they invest millions of dollars in it. They adulate. Sinasamba nila mga composer and performers, listen to it by the hour and usually in blaming tones. The fact that the words they glorify ang kanilang laman, sex, hate, drugs, that they attack time-honored concepts of patriotism, decency, and respect, and that they assail moral purity, makes no difference. Boastful, proud, and abusive. Kaya, kung sana makiusap ng mga kabataan, pahiyabang, palalo, at abusado. Alam po ninyo, ito nakikita ko, sana mag-deal natin tularan mo sa mga kabataan natin dito sa Pilipinas. Ako binigyan ng kami, binigyan ng sasakyan sa Amerika. Sa Amerika po, mga sasakyan, mura lamang. Minsan, tapos sasakyan ko ito, binibigay lang. Okay, kaya binibenta ko naman. Hindi ko naman kailangan yung tatlo. Kaya, pinag ko isa. Sa kala po, ako nagmamalaw, bigla pinagamo sa ito. Nang isang Indian girl, sabi niya, I'm sorry, sabi niya, I cannot think well. Sabi niya, hindi makapag-isip ng buti sapagkat dinidibos ako ng aking asawa. Kaya nakastang tayo, boom! Pagkatapos, napagawa dahil sa insurance, alam niyo, after a week, kinuha ko sa talyer. Pumunta ko ng downtown Chicago. Alam niyo kung nangyari? At midnight, meron po tayong gawain ko. Ako lang mag-isa sa daan. Bigla may pumangani naman. After a week, sa likod ko. Teenager. Na babae. Sabi ko, baba ko mga yun, do you have your license? Do you have your insurance? Yes, yes. Sabi niya, move your car. Okay? Nung sinulong ko ang sasakyan ko, tumakbo. Bigla, sumigaw ko siya. Alam niyo po, mga teenager, gano'n eh. Doon. May dalang barel, may dalang ganito. Abusahan ko. Kaya, huwag po natin tularan. Kaya dito, makikita natin mga tanda. Napakarami po, no? Kaya, kulang lang po ang oras. Nabanggitin ko mga bagay dito. Nandiyan ba kayo? So, bilang po aking pagpapalabas samantala sa inyo, basahin nyo po mag-isa, okay, ang mga aking binanggit. Meditate upon them. Tignan nyo kung kayo po ay nakikita sa ating mga sarili ang mga bagay na binanggit kanina. Okay, lalo yung kung sana na makita sa atin yung lovers of pleasure more than lovers of God. Yan po nakikita na sa generation natin. Mas gusto nila kasiyan kesa pag-ibig sa Diyos. Huwag po sana tayong mga na ganito lang sa Mount Zion. Okay, huwag niyong palitan. Thank God kung tayo ay namamakaan o branded, puro kayong dahil self. Thank God for that. Kung yun kanilang nakikita. And I hope it will become a reality to us. Amen? Kung saan alam natin ang dahilan bakit tayo mamatay, bilang natin ang ating mga sariling patay.
lalo sa pag-ibig sa sarili ito. Sa pagkalam natin tayo ikinakasal sa ating Panginoong Jesucristo hanggang ang kanyang kalooban at ating kalooban ay magiging isa. Amen? Yun ang nais ng Panginoon. Bakit tayo dapat tumatay sa ating mga sarili? Kaya sabi ni Paul, I am crucified with Christ. It is not I who lives, but Christ liveth in me. At ang buhay na pinamuhay ko ngayon ay ang buhay na pinagkaloob sa akin ng ating, sa laman nito ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Yan dapat, at sabi niya, ibilang mo, reckon yourself dead. Ibilang mo na. Okay? Ano yun? Pag-ibig sa sarili. Kaya, lovers of pleasure. Ito po, ang isang mata na tayo nasa mahuling mga araw na. Ano ba yan? Tayo ngayon, no? Tignan niyo po mga bata natin. Wala lang po mga statistics. Ang mga bata sa Amerika, they spend more hours, hindi po nandiyan po wala lang oras more on video games. Sa kanilang buong buhay. Kaya sa panahon sa eskwela sa kanilang tahanan, more on video games. Statistic, it was studied. Ano makikita mo sa video games? What? Patayan, violence, sex, drugs, so on and so forth. Yun ang nakubo, brainwashing. And what kind of generation? Tingnan sa Amerika, what kind of generation they produce? Even inside the church. Okay? Kaya nga, kami mo binigyan ng mga iPad, okay? At binigyan ko sa akin itong isa. Kaya sabi ko siya, mantay mabuti yan. That's a great responsibility. Bigyan ka ng ganyan. It can serve the purpose or it can destroy you. Hello? Kaya bantayan po natin mabuti. Ang mga kabataan, kayo, responsibility nyo. Ang mga kabataan, mapalad kayo, nadidinig nyo ganito ng mga mensahe. Sa pagkangating kaaway, alam niya, tandaan ninyo, alam niya ang uso, okay? Alam niya, marunong siya, okay? Kung paano kayo bibahagi, at paano kayo ibulur, hanggang kayo ay makuha na niya, mahuk na. Yan nakita ko, maging pastor. Pastor, hindi nagpasal na ganito. Hanggang nakita ko, araw-araw yung nalang kanya ginagawa, pinabayaan niya yung spiritual life, hanggang pagising niya, nakabook na siya, nakabandage na siya. Sa kamay ang puto ng ating kaaway. At hindi siya makapalag. Maliban ng iyo, you have to make an iron determination. Okay? Kailangan ngayon, iron determination marami sa atin, lalo sa mga kabataan. Na kayo yung alis ang pagkahook natin. Okay? Maging malalaswa, maging sa salita, sa pag-ibig sa sarili. Doon ang God ng lahat. Kung tayo man nagkamali, if we have repented and we have reaped the consequence, at ito na ang binig ko. Go on with God and we will see the salvation of God. Kung tayo man sa sitwasyon na ang relasyon natin napagulo, go on with God. Okay? Magpatuloy kayo. He that endured to the end shall be saved. Amen? But I know salvation will come. I tell you right now in the name of Jesus, salvation is at the door. Just hold on. Hang on the promises of God. Amen? Hindi magkukulang ang Panginoon. Nakita ko ito, hindi magkukulang ang Panginoon. He will give you the manna, the grace that you need for this day. Just hold on. Kaya kung hindi niyo kumakayanan, tulungan na lang ninyo. Okay? Read your Bible, tulong. Pag-isip sa natin, bagong araw, then He will give you a new grace for each day. And you will see the salvation of God. Each day, you do your part, God will do His part. Amen? Then you mo lagi, it's like a dance. Like Pakistan yan, you make your step, God will make His step. Amen? But the right step towards God. Hallelujah? So, ano ang sitwasyon na kayo ay naroon ngayon? And I don't know it. In all fields, emotionally, mentally, financially, relationally, whatever situation, on the promises of the Lord, meditate upon the Lord, meditate upon His promises, meditate on Him, what He has promised to you, hear His voice, listen to His voice, obey His voice, obey His command, and then He will pull you through. You will see the salvation of your loved ones. You will see the salvation. When the time comes, pag
when the time comes at the sound of the last trumpet, hello, bigla magbabago ang anyo, sinasabi sa 1 Thessalonians, di ba? Ang nangamatay kay Kristo, sila munang tatayo. At tayo nabubuhay, ang katawan nito, ang aagos na sa mga ugat nito, ay walang ibang buhay kapangyarihan ng Espiritu Santo. At tayo, unti-unti, magniningning ang liwanag. Ito'y sasabog sa ating katawan nito, like a million watts bulb. And suddenly, oh God, oh, I'm waiting forward for that day. It will happen. Kung saan magbabago tayo ng namatay kay Kristo. At tayo naman hindi mahuli sa kanila. Magbabago ng ating mga nyo. Magniningning, magigit pa sa sinag ng araw. Okay? At yung mga tao sa loob ng iglesia na dinigil ang pangangaral ng Panginoon, ang mga tanda na mangyayari sa mga huling mga panahon, hindi nakinig. Makikitira sa dalawang mata, sa katabi nila, ang mga kapatid, mga magulang, nagbabagong kailangan nyo mga katawan. And they know from their heart, I have failed you, Lord. I have failed you. Hindi ako nakinig. And then suddenly, the wrath of God will be poured out in this world. Prepare for that. Prepare for that. Okay. Amen? Let's all rise up, please. Hallelujah. Musician, please come. Thank you, Jesus. Kiara Mosande, Kiara Mosande, Kiara Mosa. Shande, Kiara Mosande, Kiara Mosa. Kiara Mosando, Kuyara Lamakasando, Kuyara Mosa. Father, in the name of Jesus, our Lord, you are here in our midst. Gaya ng ignanako, ikaw ay nasa aming kaligitnaan. We don't see you, Lord, but we can sense you. We are aware of your presence. Because you have promised it. Kaya sa umaga ito, Panginoon, nandyan, hindi lang ikaw ay napulok sa iba ng trono, Ama. Katabi mo ang aming Panginoong Kristo at ang Espiritu Santo. Ang mga pinili mong mga anghel at mga binanal. Buksan mo ang aming mata para makita namin, Panginoong Diyos, ang mga bagay na magaganap, mga bagay na dapat mangyari sa mga huling mga araw, gaya ng binanggit kay sa sulat at bibig ni San Pablo kay Timoteo. Tulungan mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami mata na nakakakita. Bigyan mo kami tenga na nakakatinig. Maliban din mo gagawin ni Panginoon, hindi na pagdidinig ang sinasabi ng Espiritu Santo, lalo na sa mahuling kapanahon na ito. Ngayon pa lamang, Panginoon Diyos, ipinapayag namin sa iyo ng buong puso. Kami ay nangangailangan ng tulong. Because we are poor and needy, Lord. Dukha kami at nangangailangan na yung pagpapala, na yung banal na presensya, na yung karunungan, na yung kalusukan, na yung kalakasan, na yung kapangyarihan. Kailangan ka namin, Panginoon, sa bawat saglit ng aming mga buhay. Aming pinapahayag ng dalawang lagi ito ng aming buong puso, Lord. Na wala kayong magagawa kung wala ka. Doon nag-iklisya nito, Panginoon, bahalat ito yung ang katotohanan. At hindi kami nagpawalang bahala sa mga bawat pangyayari at nangyayari sa aming mga buhay. Maging pagpapala po sa bugman. Nais na makita ang kamay, ang puso sa lahat ng mga ito. Kaya Panginoon, ngayon po, ipuin mo ang mga mata namin na makita namin ang dapat namin makita, O Diyos. Lalo na sa mga salita na yung pinahayag ngayong umaga. Itinatakpan namin, Panginoon, ang pag-ibig namin sa aming sarili.
Lord God. Ito katutubo sa puso ng tao, Lord. Hindi ibig sabihin, Panginoon, na pabayaan ang sarili ito, o itong pakainin, ang itong makasakit, no, Lord. Alam namin ang aming binanggit at nag-aaralan. Ang motibo ng aming mga puso, ang pag-ibig sa sarili, ibig sabihin, ang sariling kalooban ang laging ikinigil at pinipilit kesa ang kalooban magpasakot sa mga panukala mo, Panginoon, para sa mga buhay. Kaya tulungan mo kami ngayong umaga, Panginoon, na makita ang mga bagay dito. Kung hindi namin makita mga bagay dito, Panginoon, at kung kami magpupumilit para sa ganang at ganitong pamamaraan, kung saan nais mo kami mamatay sa pag-ibig namin sa sarili, kalooban, at pag-ibig sa sarili, kapakanan, at anumang forma nito, O Diyos, ganong ikaw ng mismo, Panginoon, ay magpapadala ng delusyon. Kaya ginawa mo kay Paraon, Panginoon, pinatigas niya ang kanyang puso. At ibinigay mo, O Diyos, sa katigasan ng kanyang puso ang kanyang kapalaran at kalignan. Ayaw po namin, Panginoon, maging kailangan namin sa buhay nito. Iwalay sa sentro ng iyong kalooban. Tulungan po ang aking mga kapatid, mga magulang, mga kabataan ngayong umaga ito. Sabihin namin sa mga puso, Panginoon, itinatakbil namin ang aming pag-ibig sa sarili. Tinatanggi namin ito, Panginoon. Ayaw namin. Tulungan mo kami, O Diyos. Mangibabaw at lahat ng aming ginagawa. At sabihin namin kasama ni Pablo, I am crucified with Christ. It is not I who lives, but Christ who liveth in me. Hindi na ako nabuhay sa laman ng ito, kundi si Kristo nabuhay sa akin. At ako'y napakasama ni Kristo. Ang ibig sabihin, hindi ng sariling kalooban, pag-ibig sa sarili, ang mangingibabaw at pagmamaneo sa buhay nito. At magdidictate, Lord, kundi ang buhay mo, kalooban mo, ang tinig mo. Kaya, O Diyos, salamat po. At alam ko habang aming dinadalangin ng mga bagay nito, magkapatid, mga magulang, mga kabataan, nandiyan ang Panginoon. Nandiyan ang Panginoon sa tabi mo. Niyayakap ka. Mahal ka niya. Kaya sinasabi niya ang bagay nito. Kinayaan sa nandito mga magulang, kasama ka lang mga anak. Would you please lay your hands upon them? O kaya maghawak kami ng mga kamay. Can I ask families right now, wherever you are? Can you God bless the family? Can you God bless the family? Can you God bless the family, please? Alam ko po na, listen, ginagawa ko ang gesture nito sapagkat ito'y napakahalaga. Doon ang mga bagay natin binanggit ng mga magiging marka ng tanda ng mamuling mga araw, sinasabi ang mga anak ay magiging masamil sa mga magulang. Balik din, mga magulang ay sabi, don't exasperate your children. Mga magulang naman, huwag natin ikitan ng lubos ang ating mga anak. Sumusubal sa mga araw sa sinasabi sa ng Diyos, ilalapit ng Diyos ang mga anak sa kanilang mga magulang at ang mga magulang sa kanilang mga anak. Kung ang ating mga magulang ngayon ay nawawala na landas, kung mga anak ay nawawala na landas, kaya paano natin dalangin sila na manubalik sa Diyos? Subalit kayo na dito ngayon, tayo may gumawa ng desisyon. Gumawa po tayong desisyon na mahalin ang Diyos higit sa anumang bagay. Pangalawang mahalin ang kanya-kanyang nating asawa. Mahalin ang mga magulang. Mahalin ang mga anak.
Alam natin, ang mga anak natin, may kanya-kanyang ugali. Mga magulang din, hindi sila ganun din. Ito ang panahon na tayo po magpatawa agad sa bautisa. Ang pagkukulang natin sa bautisa, Panginoon Diyos, lukuban kami ngayon. Nandito, Lord, the family, the moral fiber of society, Lord God. Itong inais wasakin ng aming kaaway. That's why, Lord, in the last days, the enemy will creep, Lord, first and foremost into the families as well. Sisirain ng mga relasyon, Panginoon. In many ways, in many temptation, gawa, Panginoon, huwag ang kasikiman, walang pag-ibig sa sarili, sa salapi, ang mamagitan sa pag-ibigan ng mga miyembro ng pamilya ng Mount Zion, Lord, in Angeles City right now. Huwag maging dahilan ng mga bagay namin pinagkita, sinisira, O Diyos, o mga bisyo, kung ang mga magulang bagay o sa miyembro ng magulang ay nalulo sa bisyo, Lord, and the other members of the family will pray, intercede, day and night, Lord God, sa other members of the family, Lord. Because, Lord, we know the enemy is working against our family. Lalo na, Panginoon, sa mga taong nagpapakatotoo sa Diyos. They know their priorities to love God above anything else in this world. They love God with all their heart, mind, soul, and spirit. And they will be a target of the enemy, Lord. They will be the number one target of the enemy. Because they know and he knew that if a Christian make a decision that he will love God with all his heart, mind, and soul and spirit, and others as himself, he knew when he is learning to die to himself, he knew that his kingdom, his power is being destroyed and influenced upon that Christian, upon that individual right now. He knew that. That's why he will make every effort. He will make everything that he has. He will do everything that he has, all his armors, against the person, against the family, against the church. That's why ganitong atake niya sa akin. He knew, and we knew that if we make our iron determination right now to love God with all our heart, mind, soul, and spirit, above anything else in this world, more than ourselves, he knew his end is done. Katapusan niya ay nandun na. So make that decision right now, and he will back us up right now. At ang Panginoon Diyos at kapangyarihan ng Kanyang Espiritu Santo and all the forces of heaven will be with us when we will make this decision. Put a hedge of protection right now, Lord, in every member of the family holding hands right now in this church. Lord, that will be a chain, Lord, a chain that will not be broken. Anything, Lord. Children will be obedient to their parents, and parents will love their children, Lord, without partiality. Oh God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lukupan mo ang bawat pamilya, Panginoon, every family, Lord, na represented in this church right now. In the name of Jesus. Those who are here and those who are not here, Lord, be with them right now. Seal that, Lord, right now. By the power of your blood, in the name of Jesus. Seal it, Lord, with your Spirit, Lord God. Ang desisyon ginagawa ng bawat miyembro ng pamilya na hawak-hawak ng kanilang kamay sa bawat isa. That love will not be broken right now as we hold hands, lifting high, Lord, our love, our adoration for you, Father, in the name of Jesus, and to each other. Thank you, Father God. We love you and we bless you, Lord God. I pray, Lord, for the double portion of God's Spirit. Put hope in every heart. Put hope, Lord. Pag-asa, Lord, mula sa salita. Mula sa Espiritu Santo, Panginoon. Put hope right now in the name of Jesus. Open heavens, Lord, upon them. Pour out your financial blessing upon every family, Lord. To the faithful, you will show yourself faithful. Ipakita mo ikaw, tapat o Diyos, sa mga taong nagtatapat sa iyo. In the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord God. We forgive each other, Lord. We forgive each other.
We forgive each other. Lord, maybe in the past naging abusado tayo. We only thought of ourselves. Hindi tayo nagparaya. Sapagkat hindi natin tinignan sa mata ng Panginoon ang ating mga kapatid, mga magulang, mga anak. Una natin isipin ang ating mga sarili. Kapakanan, yan ay tanda ng pag-ibig sa sarili. Ang tabayanan ng bawat isa sa pag-ibig ng Panginoon. Sa amo natin makakaya. At the end of the day, tandaan ninyo, sa tapusan ng bawat araw, ang mga kasama mo, ang mga mahal sa pusang buhay. So love them. Love them. Though sometimes it's very hard, but that is our part. In the name of Jesus. Express your love for each other. Can we hug each other as member of each family? Tell them you forgive them. Tell them that you love them. Tell them you care for them. Tell them express your love for each other. Father, you can see, Lord. You can see what's going on right now. Seal this, Lord, right now. Seal it, Lord. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah.